Pagkawala ng lahat ng palaka, tumaas ang level ni Elmas mula 2 hanggang 8, at nakuha rin niya ang titulong Unbreakable at para masisigurado ito, binuksan niya ang kanyang stats at nakita niyang gumagana ang sistema katulad ng sa larong Magic World. Nagpakilala naman ang adventurer na kanyang nailigtas bilang si Ares. Ikinwento nito na sinabi sa kanya na kung hindi siya makakaabot sa level 3 ng mag-isa, hindi siya tatanggapin sa anumang grupo kaya labis siyang nagpapasalamat kay Elmas. Iginiit ni Elmas na hindi na kailangan ang pasasalamat dahil nakapag-level up din naman siya, gayunpaman ay naisip niyang kunin na rin ang mga Magic Stone at pumayag naman dito si Ares, pagkatapos ay tinanong siya ni Ares kung gusto niyang bumuo sila ng grupo. Dahil pareho silang mababa ang level at walang nagtitiwala na bigyan sila ng solo mission, dagdag pa rito dahil defense class si Elmas ay mas lalo siyang nahihirapang matanggap sa mga grupo. Naalala ni Elmas ang naging reaksyon ng kanyang ama nang malaman nito ang kanyang class type. Ngunit para kay Ares, kahanga-hanga si Elmas at naniniwala siyang magiging mahusay silang magka-team at nangako pa siyang babaguhin niya ang tingin ng ibang tao sa kanya. Sa kabila nito ay mas pinili pa rin ni Elmas na maglakbay ng mag-isa. Hindi ito maintindihan ni Ares dahil malinaw namang defense class si Elmas at halos imposibleng mag-level up ng mag-isa, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Elmas at humingi man siya ng paumanhin ay nanindigan pa rin siya sa kanyang desisyon. Ipinaliwanag na ang mga defense class ay mas epektibo kapag sila ang sumasalo sa mga atake ng kalaban habang pinoprotektahan ang kanilang mga kakampi. Subalit kung may kasama siyang grupo ay kailangan niyang hatiin ang experience at di iyon ang gusto ni Elmas dahil nais din niyang makuha ang lahat ng item, skill at title. Bukod pa rito ay ayaw niyang sayangin ang oras sa paghintay sa iba at pagkatapos nito, nagpatuloy si Elmas sa kanyang paglalakbay habang patuloy siyang kinukumbinsi ni Ares subalit gaya ng inaasahan, hindi siya pinansin ni Elmas hanggang sa bigla itong huminto at lumingon. Nagtaka si Ares kaya tumitingala silang dalawa at napansin na may kakaibang nilalang na nag-aabang sa kanila, biglang bumagsak mula sa mga puno ang isang napakalaking gagamba at mabilis na sumugod sa kanila. Sa sobrang takot ay napaupo si Ares sa lupa, samantala ay ginamit ni Elmas ang kanyang appraisal at nalaman niyang ang halimaw ay isang R-Vape, na may level na doble ng kanyang kasalukuyang level at napansin din niya ang malaking agwat sa kanilang lakas, pati na ang mga kakayahan nitong Slow Poison at Flame Claw. Nag-iisip si Elmas ng iba't ibang paraan upang mapigilan ang halimaw, ngunit napagpasyahan niyang wala sa kanyang mga depensa ang sapat laban dito at sa kabila ng matinding takot, tumayo si Ares at nag-alok na maglaan siya ng oras para kay Elmas. Napansin ito ni Elms kaya pinakalma niya si Ares bago siya lumapit sa halimaw at habang sumisigaw si Ares, binuksan ni Elms ang kanyang stats at ginamit ang mga puntos na nakuha niya upang palakasin ang kanyang skill tree. Dito niya nakuha ang skill na Disarm, na nagpapababa ng 20% ng attack ng kalaban na kanyang natatamaan sa loob ng ilang sandali at dito nagsimula ang labanan, sumugod ang higanteng gagamba kay Elmas pero mabilis niya itong naiwasan. Muling gumugulong ang halimaw at tumalbog sa pagitan ng mga puno bago sumaksak ang mga paa nito sa lupa, sunod-sunod na iniiwasan at hinaharang at inililihis ni Elms ang bawat atake habang sinasabing kabisado na niya ang pattern at abot ng mga galaw ng halimaw, dahil dito ay sigurado siyang hindi siya basta-basta matatamaan. Itinaas ng gagamba ang isa nitong paa at hinahampas ang lupa dahilan upang lumitaw ang isang magic circle, pagkatapos ay naghanda ito ng pangalawang spell mula sa itaas at pinupuntirya si Elmas gamit ang isang nakalason na sinag. Ngunit imbes na umiwas ay pinili ni Elms na saluhin ang atake bilang isang tunay na tank, tinamaan siya ng lasong sinag at bahagya siyang naitulak paatras at sa mismong sandaling iyon, ginamit niya ang disarm at nagawa niyang masugatan ang isang mata ng gagamba. Hindi man ito halos nakapinsala sa halimaw, nabawasan naman ang atak nito at lalong nagalit ang gagamba at agad na inihanda ang flame claw, nag-aalala na sumigaw si Ares at sinabing umiwas si Elmas kaso huli na ang lahat. Nanatiling nakatayo si Elmas at sinalubong ang buong lakas ng atake, nawalan na ng pag-asa si Ares kaso nang mawala ang usok ay dahan-dahan na naglakad palabas si Elmas na walang kahit isang sugat o gasgas at ipinaliwanag ni Elmas na gumastos ang poison ray ng halimaw ng 7 mana, habang 5 mana naman ang nagamit nito sa flame claw at dahil dito ay 4 na mana na lamang ang natitira rito. Ibig sabihin, wala na itong sapat na mana at mapipilitin na lamang itong lumaban ng harapan at muli itong sumugod,
ngunit ginamit ulit ni Elmas ang disarm at muli niya itong nasugatan, dahil sa pangalawang paggamit ng disarm ay bumaba na ng 40% ang atak ng gagamba. Kasabay nito, tumaas naman ng 10% ang depensa ni Elms dahil sa epekto ng Unbreakable habang nananatili siya sa parehong posisyon, dahil dito ay naging mas patas ang laban at dahil sa malaking agwat ng kanilang level, kinailangan ni Elmas na umasa sa kanyang kaalaman at tamang diskarte. Ang huling hakbang ng kanyang plano ay lumayo at tumayo ng matatag at hintayin ang pagsugod ng gagamba at gamitin ang wall reflection, na tuluyang nagpabagsak sa halimaw at matapos mapatay ang higanteng gagamba, tumaas ang level ni Elmas mula 8 hanggang 12. Gayunpaman ay ipinaalam ng sistema na hindi pa siya maaaring magdagdag ng higit pang puntos sa Oath of the Heavy Armor, sa halip ay automatiko itong tumaas sa level 15 at nakuha niya ang bagong skill na Repel at dahil dito, kumpleto na niya ang lahat ng basic skills kaya napaisip pa siya kung gaano kalakas ang magiging ultimate skill niya. Muling tinanong ni Ares kung ano ba talaga si Elmas, dahil nasaksihan niya kung paano nito natalo ang higanteng gagamba ng mag-isa subalit sa kabila ng kanyang tagumpay, nalason si Elmas kaya dinala siya ni Ares pabalik sa lungsod. Pagdating doon ay nagpaalam na ang dalawa at nagpahinga si Elmas, pero nanaginip siya ng masasamang alaala tungkol sa kanyang ama at nagising siyang inaalala kung paano siya hinamak ni Malice. Kinabukasan ay nagtungo si Elmas sa Adventurers Guild ng Rodalm upang magparehistro bilang isang adventurer. Pagpasok niya sa guild, sinabi niyang nais niyang magparehistro bilang adventurer at narinig ito ng ibang adventurers, nang malaman ng isa sa kanila na isa siyang heavy knight at agad itong natawa, pero hindi na lamang ito pinansin ni Elmas. Matapos makumpleto ang kanyang pagpaparehistro, ipinaliwanag sa kanya na may 7 ranggo ng adventurer, mula rank F hanggang rank S at ipinaliwanag din na kailangan munang maging rank E bago makapasok sa isang dungeon. Bukod dito ang ranggo ng isang adventurer ang nagtatakda kung ilang puntos ang maaari niyang ilagay sa kanyang class tree, dahil dito ay nagpasya si Elmas na mag-rank up sa lalong madaling panahon at habang iniisip niya ito, nagtawanan ang ibang adventurers dahil inakala nilang naghahanap siya ng grupong masamahan. Nahihiya na ipinaliwanag ng receptionist na kakaunti lamang ang mga grupong naghahanap ng shield bearer, kaya malamang na matatagalan bago siya makahanap ng grupong tatanggap sa kanya at pinapakalma ni Elmas ang receptionist at naglabas ng isang magic bag, pagkatapos ay hiniling niyang ipapalit ang kanyang mga magic stone. Nang makita ng lahat ang dami at pambihirang kalidad ng mga magic stone, nagulat ang buong guild pero inakala nilang nandaraya lamang si Elmas at di na sila pinansin ni Elmas dahil ngayong may sapat na siyang pondo para sa kanyang paglalakbay, handa na siyang simulan ang kanyang bagong buhay. Una niyang tinanong ang receptionist kung mayroon bang available na promotion mission at nag-alinlangan man ito, sumagot pa rin siyang mayroon at pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa isang sementeryo, may isang grupo ng mga adventurer na nagtipon doon at kabilang sa kanila si Elmas. Naroon din ang isang matandang lalaking may balbas at nang makita niya si Elmas, nagduda siya na kaya nitong talunin ang higanteng gagamba ng mag-isa kaya nagpasya siyang turuan ito ng leksyon pagsapit ng gabing iyon. Narinig ni Elmas ang lahat ng iyon, ngunit nanatili lamang siyang tahimik habang pinipigilan ang kanyang pagtawa at naisip pa niyang tila napakamalas niya na ganoon agad ang nangyari sa kanya.